Maghaharap ang Colombia at Ghana sa knockout match kung saan isa lang ang mapapatuloy mangarap na may angat ang World Cup. Simula sa sandaling ito, wala nang puwang para sa pagkakamali, wala nang posibilidad na magkamali, wala nang pangalawang pagkakataon. Lahat ng ginawa ng dalawang koponan noong group stage ay bahagi na ng nakaraan. Ngayon, nagsisimula ang totoong World Cup kung saan isang laro lang ang magtatakda kung sino ang mapapatuloy na lumaban para sa titulo at sino ang uwi. Dumarating ang Colombia na dalang pag-asa ng mga tagahanga sa henerasyong puno ng talento. Samantalang, ang Ghana ay nais muling makuha ang kasikatan na kanilang tinamasa sa mga nakaraang World Cup at maging isa sa mga malaking sorpresa ng torneo. Kaya't dumiretso na tayo sa impormasyon na hinahanap ng milyon-milyong tagahanga. Anong oras maglalaro ang Colombia laban sa Ghana? Gaganapin ang laban sa Children's Mercy Park sa Kansas City. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 13:30, 3:30 ng madaling araw. Sa Portugal, magsisimula ito ng 2:30 ng madaling araw. Sa Colombia, magsisimula ang laro ng alas 8:30, 2:30 ng gabi. Sa Peru, magsisimula rin ito ng 8:30 ng gabi. Sa Ecuador, magsisimula rin ang laban ng 2:30 ng gabi. Sa Panama, magsisimula ito ng 2:30 ng gabi. Sa Mexico, ayon sa oras ng sentro ng bansa, magsisimula ito ng 2:30 ng gabi. Sa Costa Rica, magsisimula ang laro ng alas 7:30, 11:30 ng gabi. Ayon sa oras ng sentro ng bansa, magsisimula ito ng alas 8:30, 2:30 ng gabi. Sa Guatemala, magsisimula rin ito ng alas 7:30, 11:30 ng gabi. Sa Honduras, magsisimula ito ng alas 7:30, 11:30 ng gabi. Sa El Salvador, ang unang sipol ay maririnig ng alas 7:30, 11:30 ng gabi. Sa Nicaragua, magsisimula ito ng alas 7:30, 11:30 ng gabi. Sa Venezuela, magsisimula ang laro ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Sa Bolivia, ito ay magsisimula ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Sa Chile, magsisimula ang laro ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Sa Paraguay, magsisimula ito ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Sa Argentina, magsisimula ang laban ng alas 10:30, 22:30 ng gabi. Sa Uruguay, magsisimula rin ito ng alas 10:30, 22:30 ng gabi. Sa Brazil, magsisimula rin ito ng 22:30 ng gabi. Sa Republika ng Dominicana, magsisimula ang laro ng 9:30 ng gabi. Sa Puerto Rico, magsisimula rin ito ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Sa Cuba, magsisimula ang laro ng alas 9:30, 21:30 ng gabi. Kung nanonood kayo mula sa Estados Unidos, ito ang mga oras. Costa Este, Nueva York, Miami, Orlando, alas 9:30, 21:30 ng gabi. Zona Central, Chicago, Dallas, Houston, Kansas City, alas 8:30, 23:30 ng gabi. Zona ng Kabundukan, Denver, alas 7:30, 11:30 ng gabi. Costa Oeste, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, alas 7:30, 18:30 ng gabi. At sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 9:30, 21:30 ng gabi. Winnipeg, alas 8:30, 20:30 ng gabi. Calgary at Edmonton, alas 7:30, 11:30 ng gabi. Vancouver, alas 6:30, 18:30 ng gabi. Kaya alam niyo na, siguraduhin yung tingnan ng inyong schedule dahil ang Colombia ay maglalaro para makapasok sa round of 16 sa isang knockout game na siguradong magiging napaka-intense. Panoorin nyo ito. Saan mapapanood ang laban ng Colombia kontra Ghana, mga TV channel at opisyal na platforma. At ngayon, punta na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Saan mapapanood ng live ang laban ng Colombia kontra Ghana. Kung nasa Colombia kayo, mapapanood ninyo ng libre ang laban sa Caracol Television, Caracol Television at RCN Television. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa D-Sports at sa platformang DGO na magbibigay ng kumpletong coverage mula sa pre-game hanggang sa post-game analysis. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Televisión Española, RTVE Play, at pati na rin sa DAZ na patuloy na nagdadala ng buong Copa del Mundo. Sa Portugal, ang tamang paksa sa himpapawid ay gagawin ng Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Kanal 5 Las Estrellas, TUDN at ViX Premium. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahing pagpipilian. Sa Ingles,
Fox Sports App at Fox One. Sa Espanyol, Telemundo, Peacock at Fubo. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSNC TV at RDS. Sa Timog Amerika, bukod sa D-Sports at DGO, ito ang ilan sa mga pambansang channel. Argentina, Telefe, TX Sports, D-Sports at DGO. Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO. Uruguay, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brasil, TV Globo, Sport TV, AKCTV. Perú, América Televisión, D-Sports Arab DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Venezuela, Telefen, D-Sports at DGO. Bolivia, Red 1, Unitel, D-Sports at DGO. At kung sumusubaybay ka mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito. Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS, Nicaragua, Canal Sampu Panamá, RPC TV at TVN. Sa Caribbean kasama ang Republikang Dominicano, Puerto Rico at iba pang mga teritoryo. Maaring mapanood ang laban sa pamamagitan ng D-Sports, DGO at mga lokal na operator na may karapatan sa World Cup. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan parte ng mundo kayo nanonood dahil siguradong may enjoy nyo ang isang kapana-panabik na knockout na laban. Colombia naisipagpatuloy ang paggawa ng kasaysayan laban sa Ghana na gustong patunayan ang kakayahan nilang makipagsabayan sa kahit anong koponan. Ngayong nadaanan na natin ang mga oras at mga channel sa telebisyon, punta na tayo sa talagang mahalaga. Paano haharapin ng Colombia ang knockout na laban na ito kontra Ghana? Papasok ang Colombia sa laban na ito na may malaking pag-asa. Ang koponan ni Nestor Lorenzo ay nagdala ng isang napakalinaw na pakiramdam sa buong bansa. Lumalaban at naniniwala ang koponan ito at may kakayahang gumawa ng mahalagang bagay sa pandaigdigang entablado. Ngunit na yon, magsisimula ang pinakamahirap na bahagi. Dahil magkaiba ang group stage at ang knockout stage. Dito, walang puwang para sa pagkakamali. Isang pagkakamali sa paglabas ng bola, isang turnover sa sariling bahagi ng field, isang maling pag-clear, isang play sa set piece. At lahat ay maaaring magbago sa loob ng ilang segundo. Ang Colombia ay nagsisimula ng may kumpiyansa pero hindi dapat maging kampante. Ang Ghana ay isang pisikal na koponan, mabilis at kayang samantalahin ang anumang espasyo. Ang malaking pag-asa ng Colombia ay muling nakasalalay kay Luis Diaz. Sa tuwing natatanggap niya ang bola sa gilid, napipilitan ang kalaban na umatras, humaharap siya, bumibilis, bumabasag ng depensa at lumilikha ng panganib kahit na parang walang lamang ang kanilang opensa. Pero hindi lang kay Lucho umaasa ang Colombia. Sa gitna ng field, si Richard Rios ay nagiging mahalaga dahil sa kanyang tindi, pagdadala ng bola at kakayahang basagin ang presyon ng kalaban. Nagbibigay si Jefferson Lerma ng balanse, lakas at depensibong proteksyon at sa unahan kailangan ng Colombia ng galaw, agresibo at pagiging tama sa huling mga metro. Ang mahalaga ay huwag hayaang tumakbo si Ghana. Kapag nawala ang bola ng Colombia at bukas ang kanilang kuponan, maaari silang magdusa. Kaya naman hihilingin ni Nestor Lorenzo ng pasensya, kaayusan at pinakamataas na konsentrasyon. May mga sandali ang Colombia na mangibabaw, pero kailangan din nilang tiisin ang hirap. Iyon ang malaking pagsubok. Kung gusto mong umusad, hindi sapat ang maganda lang ang laro. Dapat labanan mo ang bawat laban na parang huli na ito.